marami siya na-produce na mga good breeders na nag-produce din ng mga overall winners. Sa iba't ibang loop, hindi lang sa loop ko. Oh, yus. Pero actually, lahat ng pooling ng palaro na yun, siya yung champion ng last lap namin ng QBH Calvario. parang yun na, magandang araw sa inyo mga kaibon. Nagbabalik ang Juan Arturo Vlogs. And for today's video, nandito naman tayo ngayon sa Dasmariñas, Cavite. At may malupit na pigeon puncher na naman tayong nabisita. Bali, pangalawang balik na natin to sa kanya. At magbibigay na naman siya ng mga panibagong tips. Ayan, kung kayo mga interesado sa mga tips na kanyang share, samahan nyo ako. Tara, let's go. Good morning mga kaibon. Ako nga pala si Eric Pimenez, ang leader ng lock ko dito sa Radyaman, sa small backyard. Ayan, ang dami kung mapapansin nyo mga kaibon. No? May ilang breeder to, sir? Siguro mga nasa 40 pares to, mga ganun. Ang dami. Pero alin dito, sir, yung pinakang-favorite mong ibon? Bali, ang isa sa pinaka-paborito ko is ito si Dawan. Ayun, sir, pwedeng makita namin. Parang last vlog is nakita na talaga. Okay. So, ito yung ibon na yan. Ganda, oh. Yan. Pwedeng malaman, sir, bakit mo naging favorite yan? Kasi ito yung ibon ko na marami siyang pre-produce mula sa anak, sa apo. And siya mismo, winner siya. Nanalo siya ng second overall champion sa North Derby Race. Wow, winner din pala to. Clacker. Complete clacking. May speed din yung ibon na yan, sir? Ito kasi, ang lahi talaga nila pag sa North is uwi lang ng uwi. Magandang ini-speed nila pagdating sa South. Sa South kasi medyo bumibilis, lalo na pagka medyo lumalayo na, mga nagti-300 kilometers pataas. Dun sila nag-speed. Ano pala ang bloodline nun, sir? Bali, yung bloodline nito, ni Dawan, is blended ko to ng ng puyo sa Kabalbon na linyada ni Noel Miranda at saka ni Kuya Ome Sarmiento. Ang tibay pala ng pasok. So pinagmulan kasi nung nung balbon ko kay Master Bawang Noel Miranda. Yan, shoutout sa inyo diyan sa tropang Tondo. Yan. Di ilang taon na yung ibon na yan, sir? Tanda na to, breed ko to. Nanalo siya ng 2013. Ayan, 2013 siya. So marami siya na-produce na na mga good breeders na nag-produce din ng mga overall winners. Sa iba't ibang loop, hindi lang sa loop ko. Oh, yus. Pero hanggang ngayon, sir, nag-produce pa yan ng lakay? Oo, nagpo-produce pa siya ngayon. Kaya lang kasi, medyo inaawat ko pagka hindi ko siya pinagsusubo eh. Kung ginagawa ko, yung mga anak niya, hindi ko na nililipad ngayon, puro stock na lang. Kasi pag nagbuga siya, minsan wala, minsan isa, gano'n na lang. So, kaya ang ginagawa ko, pagka nag-itlog na siya, inaalis ko siya doon, and then pinapalitan ko ng ibang bearing. Okay. Para maparami ko pa siya, mapiga pa. Ayun. Ayos ito, abangan pa natin sa mga susunod na karera yung mga magiging anak nito. Bali nakapagpondo na pala si sir ng linyada nito. Marami na tayong inbreed nito. Pero sir, yung magulang nung nanalo mo nung nakaraan sa QPHA na one loop race nandito? Bali nasa co-breeding ng tropa yon. Kasi gagamitin din namin sa one loop race din. Ayun. So yung ibang breeding ko nandun sa mga tropa, minsan pasyalan din natin. Ayun. So yun nga. Pero yung mismong ibon na yun, yung nanalo nandito? Na kay Kuya Chris malinis yung ibon. So gagamitin niya breeding. Medyo lugon pa kaya hindi natin hindi niya pa yun magagamit. Kaya bata pa kasi yung ibon, parang tumabos siya is 8 months to 9 months. Yun lang yung edad niya, nag-champion siya ng Calvario. Ayun, tibay nun. Congrats nga pala kay Sir Jericho. Ayan. Nag-breakaway yun ng almost hindi lang 15 minutes kasi matagal siyang nasa labas bago siya pumasok sa loob. So mag-isa siyang umuwi. And then nanalo siya ng pooling na, actually lahat ng pooling ng palaro na yun, siya yung champion ng last lap namin ng QBH Calvario. Parang yun, sir, yung bago magpasko, no? Oo, yun yata yan. May papasko sa'yo, sir, yung ibon mo, Medyo okay, medyo maganda-ganda. Kasi final lap winner siya. Ayan, ito naman mga kaibon, At tatangin natin, sir, kung paano pumili ng pagpe-pairing niya na breeder. Sa akin naman, ang pag-breed, wala naman talagang dyan perfect. Kumbaga,
never ending na experiment yan. Kaya tayo nag-try ng mga ng mga pairing is para malaman natin kung talagang magaling sila na linyada. And then pagka nanalo yung anak nila sa race, dun pa lang natin sila masasabi na proven. Kasi mahirap maraming mga bagong linyada ngayon at marami na rin naman mga old line. Pero hindi naman lahat yun is nananalo Kaya para sa akin, yung performance talaga yung binabasihan ko para masala ko sila na magaling silang breeder. Sir, pwedeng makita yung pairing mo dito na proven mo na breeder. So ito, isa sa mga imported natin na nag-improve natin itong isang pairing na to. Bali, ito nabili natin to sa Ilap. So itong ibon na to is ibon ni Alonso Horvich ng USA. Bali siya, magaling siya sa mga sa mga one loop race, no? O tinatawag nila to linyada ni Ornat. So, marami siyang naging achievement sa mga OLR sa buong mundo. So ito, acquire natin year mga 2021. Na-acquire natin to. Nito lang pala sir, ano? Oo, so nag-produce siya agad sa atin ng finisher din naman nung bali season season 7 ng Pattaya. Hinentry natin yung anak nito hanggang 5:30. Nakatapos naman siya. And then itong season na to, medyo okay na po siya sa 5:30. Hindi pero sa local nag-produce na siya ng first overall sa fan race sprint. Tapos 5th overall naman yung Canis mate nung na-produce niya sa same na club. Magkaibang puncher yung naglaro. Ang naglipad is si Perte Acosta, tapos yung isa si Rani Navarro. Yun. So yun nga, kaya masasabi natin na isa siya sa talagang nagiging proven natin na import dito, no? Tapos gagamitin din natin siya sa mga OLR kasi yun na yung parang ilalaruan ko sa ngayon dahil wala na tayong time na maglipad at mag-trade ng log dito sa lalo na dito sa subdivision, medyo rito maselan yung kapitbahay. So yan, ito si Ornat, din ang kapares niya is Itel. Mataas kasi yung mayroon pag di tayo matangkad So ito naman si Itel. Si Itel naman, siya yung naging partner nun ni Ornat na naglabas ng maraming mga sprinter sa atin. So talagang sila yung isa sa proven. Binalik ko lang sila ngayon kasi nung una iba yung kapares nun ni Ornat. Sinubukan mo ngayon sa ibang sinubukan ko rin siya sa iba, baka mas maganda yung maging performance. Kasi gano'n naman ang breeding Pag meron ka ng perfect pair o tinatawag na producer mo, is ibalik mo lang sila lagi. Pero subukan ko rin muna sa iba. Lalo na ang ginagawa ko kasi sa cup, pag pinapaitlog ko yan, pwede ka magdalawang clutch, tapos alisin mo na yung hen. Dapat meron kang sitter or yaya. Para mabilis mo siyang maparami. At saka masubukan mo sa ibang linyada, hindi lang dun sa kamatch niya talaga. Malay mo meron pa siyang mas ibubuga, mas magaling na gagawin kaysa dun sa ka-perfect match niya. Yun. Thank you sir. And ito mga kaibon, tuturuan naman tayo ni Sir Jericho kung yun mga tinatawag na lock breed. Kasi may nagtanong nung part 1 na vlog ko dito kay Sir Jericho Yun shoutout nga pala sa inyong lahat. Maraming salamat siyempre sa patuloy niyong suporta. At yun, meron pala tayong pa-shoutout ulit ngayon. Shoutout kay Jasmine Lariñas at kay J.R.A. Pilo from Calbayo. Shoutout din kay Ma'am Marlene Laurio at kay Cherlyn Daliopa. Kaya shoutout po. At shoutout din kay Larry Sarmiento. Yan. At kay Boss Dennis Ramirez. Ayan, maraming salamat sa patuloy nyong suportang lahat. At sa mga gusto bang magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa baba. At syempre, makiki-share na rin at abangan nyo pala yung part 2 nung napanood nyong video. So yun, sa mga hindi pa nga pala nakasubscribe dyan, baka naman. Ayan, maraming salamat sa patuloy nyong suporta. At abangan nyo nga po pala yung part 2 nung napanood nyong video. So yun,
Keep watching and God bless you all. Thank you.